Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napuno na po itong si Presidente. Hindi niya na po nakayanan, at talagang pinatulan niya na at masasapul dito ang dapat masapul. And I think, gumagawa na po ng way ang NBI. Dito nga po sa mga pinapakalat nila na si Presidente daw po ay patay na. Si Presidente daw po ay merong stage 4 cancer. So, madami kasing mga DDS ang naniniwala na yung nagsasalita daw ngayon ay clone. Hindi daw yan si Presidente. Iba daw si Presidente kasi mataba daw. Alam nyo naman na meron ngang nangyaring sakit kay PBBM. Pero yung dito lang babanda sa may gallstone ba yon? Hindi naman siya totally malala. Yung sumakit lang yung tiyan. 'Di ba? Ngayon, pinakalat nila na si Presidente daw po ay patay na. Tingnan nyo ba naman kung gaano kataas ang double standard ng mga DDS. Paano kung gawin namin yan sa mga Duterte? Si Kitty nagkasakit. Pwede namin sabihin may tulo si Kitty. Pero hindi kami ganun kasama eh. Hindi kami ganun kabalasubas. Kahit sinasabihan nyo na may sakit si Presidente, ang nangyari, bumalik kay Kitty. Di ba si Kitty may sakit sa mismong kaarawan niya? Pero nagsabi ba kami na si Kitty Duterte may tulo? Sabi nga namin, sana gumaling siya. Kasi madami pa siyang mga brand na ini-endorse, madami pa siyang mga collabs. Pero kayo, sumakit lang yung tiyan? Sinasabi nyo agad na patay na? Ngayon, nagsalita ang Presidente. Oo, sa mga kumakalat. Yari ka ngayon, Sara. Oo. Lalo na tong mga vlogger mo, oy. Okay, sige. Eto na. Panoodin natin. Makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Nakasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag niyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything, my numbers are, I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. Yun. Yun yung diverticulitis. Nabubulol ako. Meron kasing inutusan di umano daw. I don't know kung totoo. Itong si Vice President Sara Duterte na ipakalat na itong si Presidente ay merong sakit. Which is nanggagaling nga po yan mga minamahal sa kampo ng mga DDS na itong si Presidente nga daw po ay merong sakit at hindi na daw po magagaling at pinalabas nila na si PBBM ay patay na. Kilala niyo yung yung bugris ang ang pangalan sa Facebook, pinapahanap na po yan ngayon ng National Bureau of Investigation. Napag-alaman pala, mga minamahal, na itong si Bilatsing Eloy, nga demonyo, ano pala yan? Scammer. Kaya hindi pala nakakauwi ng bansang Pilipinas. Alam niyo yung mga DDS, grabe kung bumanat sobrang sukdulan yung kanilang mga banat. Like, mapapasabi na lang kayo na tao pa ba to? May halang pa ba yung bituka nito? Kasi sobrang grabing pambabastos ang ginawa nila mga minamahal dito nga po sa Presidente. Pero hindi tayo ganun eh. Vloggers tayo pero hindi tayo ganun kung paano sila mag-isip. Hindi tayo ganun mga minamahal. Tingnan ninyo, itong si Bilatsing Eloy, nasa na ba yun? Tingnan ninyo mga minamahal. Yan diba? FBI, Dubai Police asked to probe Ilongga vlogger over scam investment. Pinaghahanap na din siya ng Federal Bureau of Investigation kasi scammer. Tapos ano papaniwalaan nyo dyan? Papaniwalaan nyo yung isang scammer? Diba? Nagigets ninyo mga minamahal? Diba? Kung hindi ba kayo itong mga DDS, kung hindi ba naman itong mga baliw, papaniwalaan nyo isang scammer?
scammer sa tawag dito sa Dubai na hindi nga makauwi ng bansang Pilipinas dahil ang daming atraso. Diba nakakaloka? Oh, mga baliw. Ito yung nagpakalat na si Presidente daw po ay patay na. Ito yung nagpakalat na si PBBM daw po, ano na daw, baldado na, ganyan, clone na lang daw yung nagsasalita. Ito ngayon, nagsalita na si Presidente. Yari ka, bilatsin Eloy, oo. Yung ibig sabihin yan, PI sa Tagalog, hahanapin ka ng FBI. Oo, ng Federal Bureau of Investigation. Dahil sa scam na ginawa mo, papauwiin ka dito sa bansang Pilipinas at magsasalita ka, tingnan natin. Oo, kung ang presidente, di ba, ay papatawarin ka pa. At saka bukod pa dyan, itong si Sara Duterte, tuwang-tuwa. Di ba, yung tungkol sa health ni PBBM, pinagtawanan niya. Alam mo, Sara, mas katawa-tawa ka. Alam niyo kung bakit mas katawa-tawa itong si Sara Duterte? Mga minamahal, dahil bukas na ang impeachment mo. Titingnan natin kung makakasagot ka. Hindi ka kinatigan ng Supreme Court kaya lumapit ka kay Aling Maliit. Oo, ano yung ginawa sa'yo ni Aling Maliit? Mukhang ilalaglag ka din ata. Oo, mukhang hindi ka rin ata kakampihan. Or kung kumampi man sa'yo si Aling Maliit, wala kayong boto at sapat na binang para mapatalsik itong si House Speaker Bogie D. Kasi yan naman yung balak ninyo, di ba? Plan A, Plan B, Plan C. Narinig mo yung sabi ng Presidente, sinungaling ka. Sinungaling ka. Oo. Liar yung mga nagpapakalat niyan. O ngayon, ibalik natin. Kung hindi man magpa-hair follicle test, itong si Presidente, bakit ayaw mo, ganito lang naman yung logic dyan. Gusto niyong magpa-hair follicle test, itong si Presidente, pero nung panahon ni Digong, hindi din naman ginawa ni Duterte yan, yung magpa-hair follicle test. At beside, si Sara Duterte, diba? Ito malinaw na context. Gusto ninyo na si PBBM mag-hair follicle test. Pero gusto namin si Sara Duterte humarap sa check and balance, transparency and accountability. Pero bakit hindi humaharap? Diba? Simpleng logic lang. Oh, si Sara Duterte mas malala. Pera ng taong bayan pinag-uusapan. Si PBBM may sakit lang. Buti pa ngayong tao kung totoo mang may sakit, nagtatrabaho, kaysa naman kay Sara Duterte, puro lang yan ang ginagawa. Diba? Mga minamahal, puro lamierda, puro gala. Hindi tumutulong sa bansa, tuwang-tuwa pa. Kapag mayroong nangyayaring hindi maganda sa gobyerno, like parang ikabubuti ng kalooban niya pag bumabagsak si Presidente. Gets ninyo, mga minamahal? Kaloka, anong kala nyo sa amin, mga tangayngot? Diba? O ngayon, na nagsalita na si PBBM, wala na. Tinapos na po ni Presidente. Sukdulan na yung kasamaan. Hindi na to tama. Oo. Kailangan niya ding magsalita para sa kanyang sarili. Diba, mga minamahal? Alright. Yan po. Pahingi po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!